Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli, si Laban Sabongero. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang sisiw palang alaga na. So, we are talking about sa ating mga sisiw. So, mga kasabong, ang mga sisiw na lumaki sa malinis at maaliwalas at tahimik na brooder ay mas malusog, mas matibay ang resistensya at mabilis lumaki. Ayan po mga kasabong. Mga kasabong, pagka napisa na po yung mga sisiw ninyo, so nakita nyo na yung sisiw, huwag nyo munang kunin. Kinabukasan na para malakas. Ayan. Hindi naman magugutom yan. Huwag po kayong mamroblema or isipin ninyo na baka magutuman yung sisiw ninyo. So, kunin ninyo kinabukasan. And then, mga kasabong, gumamit kayo ng natural na booster gaya ng mga glucose. Painumin ninyo. Yung asukal, pwede yan. Tunaw sa tubig nyo na painom. Or, ginger tea. Ayan. Luya yan mga kasabong. Or kung mayroon kayong probiotics, mas maganda po. Sa unang araw po yan. Yung probiotics, i-drops niyo sa bunganga. Ayan po. Mga kasabong, gamitin ninyo ang prinsipyo na natural light cycle. So mga kasabong, yung sisiw po natin, kailangan palagi ninyong obserbahan. Kasi pag sobrang init, of course, umaano yan, yung bumubuka yung bunganga nila, hinihingal. Yun, makita mo, bawasan nyo naman. Hindi po 24/7 po yung pailaw sa mga sisiw. Although na kailangan nila ng init ng katawan, pero pagdating po ng mga alas 9 or alas 10, mainit na po yan. So, kailangan bawasan ninyo yung init or tanggalin nyo na. Lalo tanghali na medyo mainit. Ayan po. Hindi po 24/7 ang paglagay ng light sa ating mga sisiw. Ayan. So, iwasan po na magiging overcrowded yung mga sisiw ninyo. Iwasan nyo yan dahil mag-aawa yan or at tutukain yung isang sisiw pagdating na masugat at magmula, yun, tutukain nila yan. Ayan po. So, hindi nila titigilan yan hanggat buhay pa. May probability na mamatay yung sisiw natin. So, kailangan palagi ninyong tingnan. Panatilihing tuyo at mainit pero may hangin, Hindi kulob. Yung brooder ninyo may hangin, hindi kulob. Ayan. Iwasang ma-stress ang mga sisiw sa brooders habang buhay para yung paglaki nila hindi po maantala ang paglaki. Obserbahan araw-araw, Ang mata ng nagmamanok ay mas epektibo yan kaysa thermometer. Ayan. Kailangan talaga titignan ninyo. Mga kasabong, ang unang 3 linggo ay pundasyon po yan sa buong buhay ng ating mga sisiw. Kasi dyan talaga alagain pa yung mga sisiw natin dyan. Kaya titignan nyo yan. Yan. Hanggang 3 linggo. Napakasilan ang mga sisiw natin dyan. Of course mga kasabong, pagdating naman sa sisiw natin, mayroon tayong medication or treatment. Pagka may ilalagay tayo ng mga vitamins or mga medication natin sa sakit. Gawin ninyo sa umaga. Ayan. Medication and drinking water sa morning. Ayan. Plain water lang po sa afternoon. Ganun lang po yan. Pag may sakit,
pag nagbigay kayo ng medication, i-extend ninyo kung ano yung sinabi ng gamot. Usually po mga kasabong, namamatayan tayo sa lahat ng ating masisiw dahil nga hindi tayo sumunod doon sa direction, indikasyon ng gamot. Ayan. Pag sinabing 5 days, 5 days, 7 days, 7 days, ganun po yan. Na pagbigay ng gamot. Ayan po. Mga kasabong, sa sisiw natin, i-maintain natin yung cleanliness and then i-remove ninyo yung mga droppings niya para hindi magkasakit ang manok ninyo. Remove the droppings and then yung rice hulls niya, palitan pagka medyo madumi. Ayan po. And then, mayroon tayong sa sisiyo kasi natin, mayroon tayong deworm and delouse. Kailangan deworm tayo before natin i-rinse yung ating mga sisiyo, mga 1 month pataas. Ayan po. So, day 1 to 1 month, booster lang po yan. Pagdating sa 4th week po, i-gradual ninyo na i-shift sa stag developer to avoid gastrointestinal sa droppings natin mga manok pansabong, yung mga sisiw natin. So may stress po ang bago-bago ng ating mga pakain. May stress po yan. So gradual. Pagka naglipat kayo galing sa booster, tapos nyo na sa stag developer, sa D1, 25% ang stag developer, 75% ang baby stag. Sa D2, 50-50 na. 50% sa stag developer, 50% po sa baby stag booster. And then sa D3, 75% ang stag developer. Then 25% ang baby stag booster. And in the day 7, 100% na po ang stag developer. Kasi isang linggo, okay na yan. Wala nang yan kasi dinahandahan nyo na. Galing sa booster, papunta ng stag developer. Kasi mga kasabong, kailangan sa sisiw natin, ang pundasyon ng ating sisiw hanggang sa lumaki, yan po ang magbibigay sa atin ng magiging healthy yung manok at saka malakas pong pumalo. Ganyan. Again mga kasabong, ang ating tinatalakay ay ang sisiw palang alaga na. Para at least pagdating po ng lumaki na at ilalaban natin, makikita natin ang katotohanan na pag alagang-alaga yung manok, magmula sisiw hanggang ilaban po, lalo na't healthy, ay lumalabas ang galing at ang lakas. Ayan po. Again mga kasabong, maraming salamat sa inyo, lalong-lalo na dyan sa ating mga nag-subscribe, Sa wala pa dyan, mag-subscribe na kayo para mabigyan ko kayo ng ideas regarding po sa pagsasabong. Maraming salamat po sa inyo.